Sa totoo lang po, sinabi naman ni Ma'am Elizabeth na butot balat, yung ibang mga anak naman talaga ay nalulungkot din dahil kada bisita nila nakita niyo naman kung paano yung naging asta ni Mayor Baste. Lungkot na lungkot siya doon sa huling araw niya pagdalaw. Si Congressman Pulong, hindi na po humarap sa amin dahil hindi na niya kaya kaming harapin. Dahil baka nga siguro maluha siya. No? Hindi po mabuti ang lagay ni Tatay Digo. Yan po ay dahil sa sama ng loob. Yan po ay dahil sa nangyari sa ating bansang Pilipinas. Hindi lang nangyari sa kanya. Malungkot po ang nangyari sa kanya dahil nga po linabag ang soberenya natin at ngayon po ay linalabag ang karapatang pantawarin ni Tatay Digo. Balat na si Tatay Digo. Sakit ng loob po yan. Sakit ang loob dahil nangyayari ngayon, yung pinakaayaw niya mangyari na siya hinuhusgahan ng mga dayuhan. Talaga naman po mula nung nagkaroon ng isang joint article na nagsasabi na dapat maimbestigahan si Tatay Digo for crimes against humanity, 2017 pa po yun. Sinasabi na ni Tatay Digo, ano sila hilo? Independenteng bansa ang Pilipinas, may sarili tayong hukuman. Kung meron gusto magreklamo laban sa akin, dito sila sa Pilipinas umarap. Dahil mababaliwala yung pagkamartil ng ating mga ninuno na nagpakamatay para magkaroon ng malaya at independenteng Pilipinas. Pero ngayon po, nangyayari na yung kanyang bangungot na siya po ngayon ay hinuhusgahan ng mga dayuhan sa mga krimen na di mano ay nangyari sa Pilipinas. Ang nakakalungkot pa po ay dalawang bagay. Sinasabi nila 30,000 daw ang mga namatay dyan sa war and drugs si Tatay Digo. Pero dun sa arrest warrant, 43 ang sinasabi nilang biktima. Pangalawa po, sinasabi nila na overwhelming daw ang ebidensya. Pero anong katotohanan? Hanggang ngayon pa lang sila na nagpupumpinsin ng mga pulis na sa Pilipinas na tumistigo laban sa kanya. Humingi sila ng karagdagang panahon para ilabas ang lahat ng ebidensya laban kay Tatay Digo. And yet, ngayon pa lang po sila nakikipag-usap sa kapulisan na tumindig bilang testigo. Kaya nga po, naiintindihan natin kung bakit balang buto na lang si Tatay Digong. Nasisiraan na po siya ng loob. Kaya nga po siguro nawawala na ng gana. Dahil nangyayari nga yung pangungot niya at siyempre napakatagal ng proseso. At dahil siya naman po ay dating prosecutor at abogado rin, alam niya na hindi makatarungan na nangyari sa kanya. Pantakin ninyo, 120 days plus na siya nakakulong and yet wala pang probable cause. Sa Pilipinas po kasi, bago pa makasuhan sa hukuman, dumaan ka na sa proseso ng preliminary investigation at titignan na doon kung meron nga krimen na nangyari at may posible ba na inasasaktan lang gumawa ng krimen. Ngayon po, wala pang ganon. Mangyayari pa lang po yan simula September 23 sa confirmation of charges. Doon pa lang po pruebahan ng prosecutor kung mayroong na probable cause. Meanwhile, 120 days na siya nakakulong.